Medyo nakakalis tayo. Kinuwenta lang yung talagang mismong sira. In-estimate sa akin ng mekaniko. Kulang-kulang 20k na estimate. Tuwag na rin kasi. Email tayo! Kasi, yun nga, may kayod nga kasi siya. Ngayong araw na ito ay may isang followers na naman tayo na pupuntahan na sobrang dami na nag-message sa ating FB page. Ay mapapasana all ka na lang talaga kapag ikaw yung aming pinuntahan dahil may isa sa katuparan na ang kanyang hiling sa atin na mapaayos yung kanyang motor. Ito na din talaga yung reason kung bakit gusto namin ipagpatuloy itong aming simulan dahil may mga tao talaga na nangangailangan ng aming serbisyo. Ay di talaga biro ang mga gastusin lalo na sa pagtaas ng mga bilihin. Sabay pa natin yung mga pagpapaayos ng ating motor o pag-maintenance. Kaya bilang tulong at pasasalamat namin sa inyong suporta ay bibigyan namin yung best namin ng partner ko para makatulong kahit papaano sa ganitong paraan. Simple at maliit man sa iba pero para sa amin ito ay malaking bagay na. At itong bagay na ito ay magmamarka sa aming mga taga-subaybay. Nandito nga pala tayo ngayon sa bagong silang sa Caloocan para puntahan natin si Mark, ang isa nating follower na ating napiling tulungan. Sakto pagpunta natin dito sa binigay niyang address ay nakita ko na din si Sir sa kinalayuan. Kaya pumasok na kami dito sa eskinita. Pagpunta nga namin dito ay halata sa mukha ni Sir yung saya na kanyang nadarama. Kaya ginilid na muna namin dito yung motor para di na rin kami nakasagabal sa ibang dumaraan na sasakyan. Tol, sige muna. Ikaw muna. Ay, ASO niya, history niya muna. Bago sa matambak. Lalo na Natuyo na lang is. Ginagamit mo rin sa motor taxi. Ubit din ako sir eh. Amortid din to. Kadalasan ang nagme-message sa page natin ay yung mga natutuyuan ng langis, yung makina. Kaya ang rason ay umiingay o lumalagitik yung tunog. Kaya magiging suki tayo ng mga motor taxi rider sa mga susunod na video. Bago namin buksin yung makina, ayusin yung motor na pinapagawa sa amin, ay inalam muna namin yung history nito para magkaroon kami ng idea kung ano yung mga posibleng sira. Dahil sa senaryo na tulad na sinabi ni Sir, natuyuan siya habang nasa biyahe. Kung nag-change oil siya, ay kukunti na lang daw yung tumutulong langis dito. Kunting share ko lang sa inyo. Buti na lang madiskarte itong follower natin na to. Kahit pa paano yung motor niyang sira. Kahit naka-pending, gumagawa pa rin siya ng paraan para magampanan yung pagiging padre di pamilya. At pumabiyahe siya bilang isang tricycle driver. Kaya natutuwa naman kami sa part na yon dahil madiskarte si Sir. At soludo na din kami sa lahat ng tatay na lumalaban ng patas sa hamon ng buhay. Kahit sobrang hirap para masustentuhan lang ang pangangailangan ng pamilya. In-explain na din kay Sir yung mga reason kung bakit kailangan munang mabuksan yung loob bago bumili ng pyesa. Muna. Kasi mang hula-hula, lalo pagka hindi umi-start yung motor. Pangalawa, pag hindi natin nag-check talaga, nabubuksan. Meron din, pagka bibili agad ng parts, tapos pagbukas natin, Okay pa pala. pesa. Sayang Sayang yung pera. Kinabit na nga yung battery para matesting. Ang problema ay di kinaya ng supply dahil mahina na. Kaya kinuha na muna ni Sir yung battery niya sa kanyang tricycle para ating magamit. Kadalasan ang tawag natin dito ay series. Pero ang tamang tawag dito ay parallel connection. Kaso ang problema ay ayaw pa din. Kaya naman pala ayaw ay talaga naman nginat-ngat pa ng daga. Pinagit namin kay Sir in case may tama yung head. At least alam niya yung mga papalitan o estimate. Tinanggal na nga itong spark plug para mahugot natin ito para makita na din natin kung magsusupply ito ng kuryente. All goods naman. Basta din ni Sir yung motor niya kasi may aso. Safety first muna tayo mga ka-A. Ang kinakatakot namin dito ay base na din sa kwento ni Sir. At ang pinagtanungan niyang ibang mekaniko ay may tama na yung kanya sigunyal dahil may alog na daw yung connecting rod nito. At wag naman sana mangyari yung mga bagay na yon. Dinakita na din sa amin ni Sir yung mga pyesa na bibilin niya. Sakali, ito yung may mga tama. Shoutout na nga din pala sa pinakamurang power tools na gamit namin. Hey, napaka-solid talaga. At sinimulan na nga ng partner ko baklasin itong tornilyuhan ng upuan para matanggal natin ito. Tinanggal na nga pala din itong sensor at itong throttle cable nito. Ay nakuha na din natin itong throttle body. Pagtanggal nga ng cylinder head cover ay ito naging resulta. Isipan namin na ihiwalay yung chassis sa kanyang frame. Ito din talaga yung mga di maiiwasan ng pagkakataon. Minsan may mga tools talaga na kakailanganin. Kulang kami. O minsan naman hindi namin dala. Lalo na yung mga special tools gaya nito. Kaya no choice, di natin matatanggal yung makina sa chassis. So, hindi natin maiwalay yung yung makina sa chassis kasi naiwan natin yung puller dito sa magneto. Mahirap din kasi pagka yung cable nung wire nung stator andito sa banda yan, pag bubunutin pa natin tatagalan tayo. Sakto habang binabaklas ng partner ko itong head ng mga followers na nakakilala sa atin. Siyempre, ka muna. Hey! Isang saglit pa, ay ito na yung makapagpapintig ng puso ng ating followers. At dito din magkakaalamanan. And this is the moment of truth. At tumigil ang mundo paggugot ng block sa piston. Dahil may kahid ito. Tinanggal na nga din natin itong piston para malaman natin kung may tama yung kanyang connecting rod. Pinakita na din natin kay Sir yung tama ng piston dahil sunog na din to. Ganun na din itong mga ring. Dahil hindi na nga din natin ito maikot yung mga ring niya at may tama na din. Lumikot. Oo, ayun. Kita mo yan. Yun nga, may kayod nga kasi siya.
Tapos pagka sinukat natin yung ring dito, sobrang laki na yung uwang. Okay pa naman yung roller, pati na rin yung kanyang rocker arm. Di naman kami sa naninira na partner ko. Kaso ang problema ay baliktad yung nakakabit dito. Pero ganun pa man, gaya nga nasabi ng partner ko, ay walang perpektong mekaniko. Importante lang naman nito ay may tatama natin ito sa ating pagkabit. Hugot nga ng cams ay okay pa naman yung cam bearing, pati na din yung cam lube. Kasi na rin tong valve kumakalso na. Inugot na nga din itong valve seal. Kaya ngayon naman ay kami naman ang magre-reseta kay sir o yung mga dapat niyang bilhin. Bali ko nga pala yun, yung pinanbas ko sa kasa. Dahil sa napacheck ko sa sila sir, ito na lang yung recommend. Pero malaki na nalilis kung ito di kasi yung kasama crankcase. Halos siguro sabihin natin mga 10k na yata ito Oo, 10k mahigit. 10k may gate, kasama yung ibang mga pyesa-pyesa talaga na mga pang gasket yan. Dahil sa kanila, medyo nakakalis tayo. Pinuwenta lang yung talagang mismong sira. May in-estimate sa akin ng mekaniko. Kulang-kulang 20k na estimate. Medyo nakakalis talaga tayo. Binuksan na nga din ito pang gilid para maisabay na natin sa susunod natin balik. May mga bibilin pa kasi na pyesa si sir. Magagawal tayo sa oras dahil may nakaline up pa tayo mga i-check up ng motor ngayong araw na ito. So ito mga kay ay yung binigay ni sir. Ito yung pambili natin ng black set na sa halagang 27. Lock set 27? Sobra to sir Sir, kahit paano medyo... Hindi, wala. 6, 7. 7 to 750 lang yun Hindi pwede sir. Hindi. Hindi pwede sir. Huwag ganun. Galing naman sa natin yan sa puso. Hindi, okay lang sir. Okay lang. Wala problema. Hindi kasi ako naman, dito kami tumalang ka po. Tulong namin yan. So yan, iyan mo, panggas din natin yan doon sa motor mo. Sige. Panggagas natin sa ano. 5, 6, 7, 8. Ayun 28 yung black set. Ang kasama doon sa black set, genuine yun doon sa may kakilala kasawang tropa. Ano na ang kasa. Black set na yun, kasama na doon. Piston ring, piston ping, tapos gasket, yung dalawa. Head saka yun sa black. Tapos kasama na yung barb seal. Tayo na lang mo kasi nagkambas si sir dito, mas mataas kasi yung presyo. Kaya mayroon tayong kakilala na mas mababa. Pero original, genuine part yun. So ito, sa halagang to 750. At hanggang dito na lang itong video na to. Hanggang sa muli, ka muna.